Salamat sa mapagpalang pagmamahal. Welcome to our 365 daily devotion. Ako po si Alexander Gomez from Batch 3. At ang topic po na tatalakayin natin ngayon ay Live a Life of Holiness. Ayun po ang ating pag-aaralan ay tungkol sa John chapter 2 verse 13 to 21. At buksan po natin ang ating puso at isip sa magandang salita ng Diyos. Sinasabi sa verse na, Jesus answered them, "Destroy this temple, and I will raise it again in 3 days." They replied, "It has taken 46 years to build this temple, and you are going to raise it in 3 days?" But the temple he had spoken of was his body. Or sa Tagalog, sinabi ni Jesus, "Gibain niyo ang templong ito, at sa loob ng 3 araw ay muli ko itong tatayo." Sabi ng mga Hudyo, 46 na taong ginawa ang templong ito, at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw. Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Ang verse na ito ay tungkol kay Kristo at kanyang mga alagad na kung saan ay pinapagiba niya ang templo sa kanya, at sinabi niya bubuhay niya ito sa loob ng 3 araw. Ngunit hindi naniwala ang mga Hudyo. Sinabi nila sa Diyos na imposible ito sapagkat 4 na taon itong tinayo. Hindi nila alam na ang tinutukoy niya sa templo ay ang kanyang sarili. Na pagkaraan ng 3 araw ay nabubuhay siyang muli. Teaching number 1. Jesus hates what defiles the temple. Ayon ng Panginoon sa mga nagpapapangit ng templo o nagpapapangit ng kanyang imahe sapagkat ito dapat ay sagrado at banal. Teaching number 2. The temple points to the body of Christ. Ang templo ay hindi isang infrastruktura kung saan mabilis masira, kundi ito ay katawan ni Kristo. Ang templo ay ang Diyos mismo. Teaching number 3. The church is united to the body of Christ. Yung church is hindi lang siya yung mga buildings kung saan tayo sisimba. Ang church ay tayo mismo. Tayong mga tao ang church. At united tayo sa Panginoon dahil ang pagiging banal at pagsunod sa Kanya ay naglalapit na rin sa Kanya. Application number 1. Love God and hate sins. Kagaya ng mga nakarang episodes natin, mahalin natin ang Panginoon at layuan natin ang mga kasalanan. Talikuran natin ang mga kasalanan sa Panginoon tayo humarap, sapagkat hindi tayo pwedeng lumangha sa dalawang ilog. Kailangan natin pumili at ang piliin natin ay ang Panginoon. Application number 2. Live a life of holiness. Mamuhay tayo ng may kabanalan at pagsunod sa Panginoon. Pagkaya ni Kristo ay sumunod tayo sa mga salita ng Diyos. Iwasan natin na madisip tayo ng mga kaaway at huwag natin silang hayaan na ilayo nila tayo sa kanila. Application number 3. Long for the presence of God. Hanapin natin ang presensya ng Diyos sa buhay natin at lagi natin siyang isama sa lahat ng bagay na gagawin natin. Sabi nga sa verse, na whatever you do, whether you eat or you drink, do it for the glory of God. Yun lamang po ang aking devotion. Maraming salamat.